Alright, tuloy-tuloy na po ang Legal Minds at syempre, ano po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, Bien? Alright, dito na ang hashtag Hugot question of the day. Hashtag HQ. Oo. Headquarters lang. Correct. O, ito na ang kanyang katanungan. Ano ba ang nasa saad sa no ransom policy na umiiral ngayon sa bansa? Hanggang saan ba ang kapangyarihan ng gobyerno kaugnay sa pagpapalaya sa mga biktimang na hostage ng mga teroristang grupo? Sino ang direktang may pananagutan sa kanilang kaligtasan? Okay. O sa buhay nila mismo. sa So in that buhay case, so ano, sino ba? So may iba na, naputulan na eh. Di ba? So in that Hindi case, napugutan, attorney. Iba yung naputulan. oh, yun nga, oh. Bisaya! Di ba? Bisaya, Cebuano, naputulan. Oo. Parang yun Naputulan eh. naman talaga. Sa amin, naputulan, yan. Sa inyo, pag naputulan, bastos. Oo. Saka hindi, malamang. Yun yung ano, nahuhuli ng mga misis. Yun ang gusto nilang mangyari. Correct. Pwede naman maputulan din ang daliri, di ba? Napugutan. Oo, napugutan na. Ayan. Meron pa isang comparison eh, ano? pero yung sabihin. May kinalaman pa rin doon. ganun yan. Hugots at saka putol. Never mind. Confusing din, ano? Sige, let's continue. Attorney. So in that case, so of course, yung ang role talaga for the peace and security ng ating bansa, the President of the Republic of the Philippines. That's one obligation ng Presidente. Nakalagay po sa ating saligang batas to preserve peace and order and to implement the laws of the land. Nakalagay sa ating saligang batas. It means kailangan may peace and order. Obligation yan ng ating Presidente. So it means kung hindi mo kaya yan, huwag ka nang tumakbo Presidente. Kasi sabi ng batas, to implement the law, execute the law in good faith, and to preserve peace and order sa ating bansa. So for example, may mga ganyan, naputulan, napugutan, ano bang tawag doon sa iba? Napugutan. Napugutan. Yan. So ano bang gagawin ng ating Presidente? The President, may authority, pwede siyang mag-declare ng martial law. But yung martial law under the 1987 Constitution, iba yun sa martial law under the 1973 Constitution. Okay. Iba yun. Kasi yung martial law natin ngayon, very limited ang power ng ating Presidente. Hindi pwede yung Presidente mag-declare ng martial law dahil gusto lang niya. Kailangan may invasion, may rebellion, may in public safety requires it, the President can declare martial law. Pwede sa buong Pilipinas or any portion ng Pilipinas, but only for 60 days. 60 days. days. So, at saka pwede, no? Isasabi mo kanina, attorney, by area, no? By area. So, pwedeng buong Luzon, buong Visayas, buong Mindanao, or pwede. isang syudad, Pwede ganun. buong Davao lang, buong Pangasinan lang. Yun yung nangyayari sa, if I'm not mistaken, sa Sultan Kudarat, tama ba, attorney? Itong kailan lang. Oh, yes. Ganun. Pero proposal lang siya. Proposal pa lang, Proposal lang. oo. So para- in this case, pwede mag-declare ng Presidente but only up to 60 days. But upon the declaration of the President, within 48 hours, kailangan mag-report yung Presidente sa Congress. Okay. Okay? He or she should report to Congress within 48 hours. Because of the Ano bang declaration. basihan niya sa pag-declare ng Yan. martial law? Then, the Congress, by a vote of majority, voting jointly. Meaning voting jointly, yung Senate, Senate and Congress, Saka yung Congress. isa lang. Okay. They will act as one body. Hindi yung dati na, di ba, may bicameral, ganun pa. Hindi, they will act as unilateral body. Lahat sila, attorney? Lahat? Yes, lahat sila. As in 200 plus? Yes, and, 200 plus 24 jointly. Okay. So it means they will vote, majority of the votes, pwedeng i-revoke yung declaration ng Presidente. So pag hindi type ng Congress at saka ng Senate yung pagde-declare ng martial law, Martial law. Wala yon. Okay. Then, yung decision ng Congress, hindi pwedeng i-veto ng Presidente. Oh. Yun yan. So it means, pag-usapin ng martial law ito ang lang. tinatawag na check and balance. Balance. Okay. Unlike sa mga batas, pag may decision ng ang Congress, i-veto ng Presidente, tapos 2/3 votes, i-counter veto i-override yung veto ng Presidente ng ating Congress. Yes. Di ba? 2/3 ang kailangan. But sa martial law, hindi. Pag declare ng martial law, within 48 hours, yung Congress, yung Presidente, mag-report sa Congress. Pero na-declare na siya ng 48 hours. Yes. That's 2 days already. Yes, within 48 hours, mag-report siya. It means, within 48 hours, may martial law. Okay. Pwedeng i-revoke yun yung Congress or i-extend the Congress. Okay. Di ba 60 days yung sinasabi natin? Yeah, oo. Pwede yung 60 days, i-extend ng Congress.
So, pwedeng i-extend. Pwedeng i-extend. So, Congress pag, ang mag-decide. Okay, pag nag-decide yung Congress na, ang decision lang ng Congress dito and the Senate is to continue with the, Yes. the Continue martial or law. cut. It means, The martial law. ang power ng presidente to declare martial law, 60 days lang. Oh, very Pero, limited. sino ba talaga ang may power to declare martial law? Oo. Kasi ang presidente, 6 days lang. Pero ang Congress, pwede nilang gawing I-extend. 1 month. O gawin nilang 1 year, 2 years, pwede. Di ba? Okay, O, okay. basta may invasion, may rebellion, when public safety requires it. Ano bang nandun sa martial law? Ano ba? What is martial law? Ang martial law kasi, because the president is also the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines, Yes. pwedeng tatawagin yung mga armed forces to suppress violence. Ganun lang yun eh. But, yung constitution natin, nandyan pa rin yan. Dati kasi pag martial law, yung lahat ng mga mayors tanggal, di ba? Lahat ng mga government officials tanggal. Oo. Then lahat, military na lahat. Military law. Oh. But under the 1987 Philippine Constitution, hindi ganun. It will not stop the operation of the Constitution. So yung Constitution natin, nandun pa rin. Yung tinatawag na Congress natin, nandun pa rin. Yung courts, nandyan pa rin. Dati, pag martial law, wala na yung lahat. Oh, yun ang pagkakaiba. So yun yan. So limited lang talaga Restricted yan. ang power ng presidente to declare martial law. Okay. Ano ko lang to, naalala ko lang. Martial law versus state of emergency. Yung state of emergency, yung presidente can also yung Congress ang magbibigay sa presidente. Iba yun eh. The Congress by a law, kailangan may batas. Magbibigay sila ng power ng presidente. More power, more than ano nakalagay sa ating saligang batas. Okay, so Congress pa rin ang magbibigay. Congress. When you say Congress, it's also the combination of combination, House of right? Representatives By a vote, and Senate. kailangan may batas. Hindi pa pwede na yung presidente gagawin niya ano lang gusto niyang gawin. Kailangan may batas na under yun ang tinatawag na emergency power ng ating presidente. Okay. It means kailangan kakampi niya yung Congress. Congress. Yung Yes. Congress. Oo. That's why, di ba ngayon, bakit pag presidente, yung Senate President, kakampi niya. Same party. Yung Speaker of the House, kakampi niya kasi kailangan eh. That's why, anong ginagawa ng presidente? Yun ang mga PDAP, mga ano pa yung mga ginagawa nila. Parang bribery, ano ba yan? Di ba? Parang bribery. But in a legal term. Di ba? In a legal way. Para matakpan. Bribery in a legal way. Kasi kailangan nila na may partnership in the operation. Meron palang bribery in a legal way. So Yes. state of emergency and emergency powers are the same? Iba yun. Magkaiba ba? Yung state of emergency, It's a situation. It's a situation. Okay. Okay. State of emergency is different from emergency power. Emergency powers na Kasi sa yung state presidente of yan. emergency, yung presidente will declare, sasabihin lang anong sitwasyon ng Pilipinas. May emergency tayo. So, state of emergency. Okay. O, ganun yan. And the emergency powers, Yung emergency power, is the power. bibigyan siya ng power, Extra. Parang extra ganon. power, more than anong nakalagay sa ating saligang batas, but kailangan na may batas. when you say Okay. more than the Constitution, ano ibig sabihin nun? Maaaring wala doon? Maring wala doon. Maaaring wala Oo. doon. Kaya gagawa tayo ng bagong batas But- for the emergency powers. Pero kailangan hindi conflict sa ating saligang batas. Ah. Pwedeng more than that, but hindi pa pwedeng conflict. paano yun? So, yun yan. Yun yan. Bakit parang hindi? Bakit hindi conflict? Oo. Bagong batas yun. Pag-uusapan, gano'ng katagal yan pala, attorney? Limited lang yan. Okay. Nakalagay sa batas. Oo. Hindi pa pwede na, okay, bibigyan kayo ng emergency power. Okay, hanggang For the 6 rest years. of your term. Hindi pa Oo. pwede yun. Limited lang. 2 weeks, 1 month, 2 months. Very short No, lang no, talaga, lang. attorney. For example, yung Naka-state yun doon sa, nakalagay sa doon. batas. So, hindi pa pwede na basta-basta. For example, yung bibigyan ng emergency power ang presidente with respect to traffic, di ba yung gusto nila? Yes, Exactly, oo. oo. Bibigyan sa traffic. So, in that case, powerful yung presidente sa traffic. O sige, bawal na magbenta ng sasakyan. Ganon. So, yung presidente very powerful, but only for the 2 months. Pero 3 bakit months. doon, attorney, ang hinihiling nila is like 2 years? Sa batas, kailangan naka-specify Okay. ano ba yung pwedeng gawin ng presidente pag bibigyan siya ng emergency power. Para lang malinaw, hindi So, magagamit very sa- broad yan. Kailangan naka-specify yan sa batas. Okay, yung presidente may power to declare, para ipagbawal niya yung ipagbenta ng mga sasakyan. Yes. Okay.
Yung presidente may power na lahat ng mga sasakyan na luma, bawal na sa EDSA. Ganon. So yung kailangan na specify yan sa Kumbaga, batas. dapat may ilatag din siyang batas pagka binigyan na siya ng emergency. Yeah. So, ibig sabihin, nakaplano kailangan. Kumbaga, Oo. stated doon. Naka-stated, Naka-black and white tayo. Hindi pwedeng basta bigyan lang. Dahil hindi lang bigyan, may term. Okay, 1 year. Oo. After 1 year, tapos na. Okay. Ganon. Pero kung gustong i-renew I-extend at i-extend, that's another law. Another law. Ganon yan. Dapat magkakakampi sila. Pero yung ganun, attorney, hanggang ilang taon ang maximum na pwedeng ibigay? Wala nakalagay na Basta Yung malinaw. renewal? Yung, Ano? yung mismo Renewal? emergency power. Yung emergency power, walang nakalagay na Maximum. dapat 1 year, 2 years, basta sabi lang na batas. Basta malinaw. Kailangan pagbibigyan ng Congress ang presidente ng emergency power, may batas. It means pag may batas, first reading, second reading, Ayan. third reading, dito naman, na naman first yan. reading, second reading, third reading. Yun yan. Yun ang ibig sabihin doon. Pala, it takes time Paano eh. yun kung kailangan na agad? Oo Kung nga. emergency powers. Ay, Nga, ibibigay bago matapos Saka nga, saka naka-state of emergency. Emergency nga eh. Correct. Ayun yan. So, iba kasi yung state of emergency. Yun ang tinatawag na martial law. Pag martial law, pag may invasion, may rebellion, may state of emergency na situation, kailangan mag-declare ng presidente ng martial law. Okay. Iba yun. Pag emergency power, actually, that is an economic provision ng ating saligang batas. So, for example, traffic, it will affect our economy. Okay. Yung taxes, yung rice smuggling, mga Oo, ganun. of course. So, emergency power yon. So, kailangan na may batas. So, in that case, ang Congress ang magbibigay sa ating presidente. Unlike pag martial law, ang presidente ang mag-declare. The Congress will just confirm it, approve it after 24 hours, or 48 hours. Ano? Combination, Ganun pala yun. House of the Senate and the Yes, ganon. House of Representatives. Ito, attorney, yung tungkol dun sa ransom policy kasi for some, maraming hindi nakakaalam ano ba yung laman nun? Yung ransom policy, actually, it is an agreement among nations. Yung tinatawag na, because Philippines is part of the family of nations. So, agreement yun sa lahat ng mga leaders ng buong mundo na no ransom policy. Kasi pag may ransom, of course, parang we are encouraging terrorists na gawin mo yan. So, no ransom. Is it a law or There's no law. a deal lang? It is just a formal agreement among It's an nations. agreement. Among nations. So you can go against it. Pwede. Kumbaga, pwede ka rin magbigay ng Depende ransom. Kung magbibigay ka, parang... Wala ka sagutin sa batas pagka nagbigay ka. Wala. Pero kahiya-hiya ka sa international kasi pinag-usapan family. nila lahat. Ganon. Pero kung pinag-uusapan dito pamilya, attorney, Buhay mukhang na. maintindihan ng sangkatauhan yun. Parang ganun. Oo. Pero yung policy it is a policy of the government. So ikaw kung as a private individual, you can pay ransom gusto mo. Oo. Basta hindi ka tutulungan ng gobyerno. yes. Parang ganun. Kahit na at stake dito, buhay. Parang ganun. Oo. Buhay kasi yung buhay, sabi nga ng isang international expert, pwedeng i-sacrifice yung 10 people, 20 people against 10,000 people. Kasi So, pakuntian na kung 10 yung i-sacrifice natin, kasi kung we have to pay for them, we have to save them, it will encourage more terrorists. So after 10, ang gagawin ng terrorista, maghanap naman another 10, another 10. So walang katapusan. Oo. Correct. Unlike pag walang ransom talaga, anong purpose? Anong gagawin nila? Magigidap sila tapos wala Wala sila silang makukuha. wala makukuha. Ganon yan. Ito, attorney, ano po yung difference niyan with blood money? na Blood money, tinatawag? iba yun. Iba yung blood money. Yung blood money, for example, na kulong ka, I think, ginagawa ito Sa sa Saudi Saudi Arabia. kasi. So, Oo. bayaran, one of the Bayaran penalty, mo yung kinuha mo. kailangan yung family ng victim, patawarin ka, magbayad ka. Kung hindi ka magbayad, kulong ka o patayin ka. Parang ganun. Parang bayaran mo yung damage mo sa family. Kung pumayag yung Kung pumayag, agreement. Kung correct. pumayag. Oo. Oo, ganun. Oo. Kung Pero hindi, yung iba hindi nagbibigay. kung hindi, bitay ka. Ganun yun. Oo. So, paano yun? Pagka kunyari, for example, lang kamag-anak mo yung napugutan, anong pwede mong gawin? Kumbaga, sinong sisisihin mo? Correct. Sino nga habulin mo? Kasi iba kasi, parang sa pag napatay ng pulis yung kamag-anak mo,
you can sue the police. At least alam mo, But in this pulis case, yun. this is a national security. Oo. Yung ginagawa ng Abu Sayyaf is not just a domestic issue, city of province of Kidapawan, province of Sultan Kudarat. This is an international issue and national security involved. And the president may obligation kasi the president is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Hindi natin pwedeng isisi sila sa governor doon or mayor doon. The president himself. Bakit? Kasi siya yung commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. It means, bakit siya yung commander-in-chief? It means may power siya to stop it. Pwede niyang may tinatawag siyang calling out power. Alam mo yung calling out power? Hindi na kailangan siya mag-declare ng martial law. Tatawagin lang niya lahat ng mga military officers, pupunta kayo doon, lahat ng mga armed forces, pupunta kayo doon, then pulbusin mo yung Abu Sayyaf. Pwede yun. Being the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines, yun ang ginagawa ni Iraq. Di ba? Pulbusin mo yan. Parang ganun. So that is the power of the president. Okay. So kailangan gagawin niya yan kung paano, choice niya yan. Okay? Kasi may tinatawag siyang calling out power. Hindi siya call boy, ha? Calling out power. Tapos itong nangyari sa Sulu, pwede siyang mag-declare ng martial law doon. Pwede siya mag-declare ng martial law or tatawagin lang niya yung mga armed forces na pupunta kayo doon. Para magbantay na doon. Then, huhulihin yung mga Abu Sayyaf. Ganun yan. No? Nakakalungkot lang kasi parang yung mga biktima parang wala nang habol. Wala na Walang eh. habol. Walang habol. At saka parang walang parang Imagine, binigyan sila ng Abu Sayyaf ng 1 year, 2 years, 3 years. Then, wala. Di ba? Walang nangyari. wala nangyari. Wala. Pero yung isang ABS-CBN na newscaster, I think that's Cez Cez Drilon. Drilon. Nagawa ng paraan yun. baka may ransom yun. We do not know. Oo. Kasi hindi rin naman sila makikipag-deal. Yes. Not unless na may pag-uusapan. Oh, yes. Ganon. Saka palagay ko itong mga taong hindi naman nadadaan sa pakiusap ito eh. Hindi. With the way things are, going, Oh, and yes. happening, parang hindi yata sila ganun. Diba? So, Wala sa ano nila yun. Wala sa kanilang bokabularyo. ang Parang ang ginagawa nila, violence and business. Correct. Parang ganun negosyo. nga eh. Parang negosyo. And hindi nila kayang gagawin yan kung walang support yan sa mga international terrorists. That's why this is a national security issue, an international security issue. That's why being a president of the Philippines, kailangan may gagawin siya. As the commander-in-chief and also the head of the government, head of the state, may gagawin siya. Ang tanong, may ginagawa ba siya? And kailangan may participation yan sa other countries kasi this is an international threat. Yung because being a terrorist, wala kasing territory yan eh. Kahit saan yan eh. And paano nila nagawa yung mga krimen na yan? Feeling, or if you read between the lines, may connection yan sa mga international na mga terrorista. O, ganun. okay. Well, my heart goes to the family of the victim. talaga. Yes. Okay, so magbe-break na muna kami. Sa pagbabalik po natin, tuloy-tuloy po ang kwentuhan. Dito lamang sa Legal Minds. Okay, Alex.